Hey, what's up mga kapwa-pamilya? So ngayong araw yung pag-uusapan naman natin ay tungkol sa kidney stones sa mga alaga nating aso. Meron bang gamot na makakapag-prevent o makakatulong upang ma-prevent yung kidney stones na tinatawag natin? Ano nga ba yung mga sanhi bakit nagkakaroon ng kidney stones yung mga alaga natin? At ano ang dapat gawin kapag meron ng kidney stones yung mga alagang aso natin? So, ready ka na bang may malaman sa storyang ito? So don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel. Let's go, guys! So much mga kapwa-pamilya for watching or for tuning on our YouTube channel, Pawpamilya. Don't forget to like, share, and subscribe. So ngayong araw yung pag-uusapan naman natin ay tungkol sa kidney stones na tinatawag natin. Bakit nga ba nagkakaroon ng kidney stones yung mga alaga natin? So number one guys, dahil po ito sa pagkain na tinatawag natin. So ano nga ba yung mga pagkain na bawal sa mga alaga nating aso? Number one dyan guys, ay bawal sila sa spinach na tinatawag natin. Number 2 guys, bawal sila sa mga brown rice na tinatawag natin. So maraming misconception sa mga fur dad at saka fur mom na kapag pinapakain ng aso ay sabi nila tumataba daw yung kanilang mga alaga. Pero yung totoo guys, nakakapag-form po yan ng kidney stone. So dito sa amin sa bahay, na-notice din namin yun guys dahil nung una, meron kami isang Shih Tzu dito. Pinapakain namin siya araw-araw na rice or yung bigas na tinatawag natin, yung table food na tinatawag natin. At the same time, after ilang months, nagkaroon po siya ng kidney problem. Parati po siyang umiihi ng dugo. And that is the first sign na meron pong kidney problem yung alaga nating aso. So avoid po dyan guys sa pagpapakain tayo ng mga rice na tinatawag natin. As long as possible guys, magpapakain po tayo sa kanila ng dog food. Dahil yung dog food, specialized po yan para sa mga alaga nating aso. At saka guys, tips din, bawal din pong maglagay ng asin o kaya any additives na tinatawag natin such as merong magic sarap, betchin, bawal na bawal po yan guys. So notice na rin namin yan at saka advice na din ng veterinarian na mga alaga namin aso na kapag magpapakain kami ng table food, okay lang naman. Basta wag lang daw araw-arawin yung pagpapakain sa kanila ng table food na tinatawag natin. At saka wag natin guys lalagyan ng asin at saka ng mga betchin na tinatawag. Dahil yan is the number one factor na nakapagpataas ng risk ng kidney stones sa mga alaga nating aso. So ayun guys, kung magluluto tayo, konting laga lang, wag nating lalagyan ng asin dahil yung mga aso natin masasarapan din yan kahit walang mga additives na tinatawag dahil hindi naman po sila tao. Ayun guys, bawal na bawal po yun yung mga additives at saka yung asin na tinatawag natin dahil magkakaroon po ito ng kidney stone. So paano nga ba natin malalaman kung meron ng kidney stone yung mga alaga nating aso? So ayun na nga guys, sabi ko din sa inyo kanina lang na kapag umihi yung alagang aso natin ay meron ng kasamang dugo. So meron dugo talaga siya guys. So kami dito sa bahay, na-notice namin on the first day pa lang na bakit merong mga dugo sa tiles ng bahay. Akala namin yung female Shih Tzu namin nagre-regla na, pero at the end nakita namin na yung lalaking Shih Tzu namin kapag umihi, marami talagang dugo na nakikita namin. At saka minsan guys, yung patak-patak ng dugo, yun lumabas sa kanyang hali sa alaga namin Shih Tzu. So nag-research kami para malaman namin at doon namin na-find out na possible kidney failure po yan. So nag-search kami at saka try namin mag-consult sa vet ng aso namin at saka doon namin nalaman na possible kidney failure. So in-advise niya na stop muna yung pagpakain ng table food, dog food lang daw at saka meron din siyang niresetang gamot. At saka guys, kapag nasa cage yung aso natin, wag nating sanayin na magtigil sila ng kanilang ihi dahil yan yung nangyari sa alaga naming aso. At tinanong kami ng doktor if umiihi ba siya regularly. So sinabi namin na minsan hindi namin siya nakikita umiihi dahil kapag pinapalabas lang siya namin sa cage,
yun lang yung time na makakapag-ihi siya. At saka napakaraming ihi guys, parang inipon niya talaga sa pantog niya, kaya yun din rin siguro yung adding factor bakit nagkaroon siya ng tinatawag nating kidney problem. Pero no worries na rin guys, after niyang ma-check at saka bumili na rin kami ng gamot para sa kanyang kidney or for kidney prevention failures guys. So bumuti naman yung kanyang palagay. So pinakain na lang namin ng dog food at saka regular na pinapalabas sa kanyang cage para umihi. Dahil meron talagang mga aso guys na hindi talaga sanay nasa cage sila, kaya lalabas yan para umihi, dahil minsan yung ihi na yan guys, that is the sign na territory nila yung lugar na yon. So ayun na nga, at saka minsan yung mga aso natin pumipigil din talaga kapag nasa cage. So ano nga ba yung vitamins or supplement na may advice ko sa inyo guys para maiwasan yung kidney failures ng mga aso natin? So natalakay na natin anong mga pagkain na bawal, kagaya nga ng mga spinach, yung matataas yan guys sa oxalate na tinatawag natin, yung rice na tinatawag natin, yung mga betchin, yung mga asin, bawal talaga yan. At saka ano pa nga ba yung hindi ko nasabi? Basta nalilimutan ko na. At saka regular dapat na magpapaihi tayo ng alaga nating aso sa labas. So ano nga ba itong vitamins na sinasabi ko sa inyo guys, or supplement para makakaiwas yung alaga nating aso sa tinatawag nating kidney failure? Ito ay binili namin for 200 to 300 plus ata, hindi na namin matandaan. Pero kapag sa vet, more on 400 yung vitamins na to guys, or yung supplement na ito. So ito na nga yung tinatawag nilang, wait lang guys. Yan yung tinatawag nilang Renacure. So ito po yung Renacure. So meron po siyang 10 omega-3 and potassium citrate na tinatawag natin, or citrate na tinatawag natin. Meron din nakalagay na kidney supplement. Ayan. So makikita nyo, pwede siya sa aso at saka sa pusa for veterinary use only. So ito guys yung gamot na nakapagpagaling sa alaga naming aso na merong kidney failure or kidney problem na tinatawag namin. 1 week din kaming nagpainom nitong Renacure na ito sa kanya, at saka after 1 week nawala yung pag-ihi niya ng dugo. So ito guys, ma-order nyo rin po siya. Chinek ko na rin, meron pong available nito sa Shopee at saka Lazada. I think mas mura siya. At check nyo lang guys yung expiration date, dahil sa Shopee is kapag mura, mas malapit na yung expiration date. Ayan, Renacure. Ayun. So basahin natin yung kanyang recommended dosage. So adult dog, so 0.5 to 1 ml lang yung kinakailangan every 12 hours. So in 1 day, kailangan mo siyang painumin ng 2 beses or prescribed by the veterinarian. Depende rin sa description or sa recommendation ng iyong veterinarian. Meron ding precaution na tinatawag, used usually in animals with renal disease na tinatawag natin. Yun na guys, dogs with calcium oxalate stones yung tinatawag. Oxalate stones, yan po yung kidney stones na tinatawag natin. Do not use potassium penicillin or potassium bromide. Yun po guys, bawal daw gamitan ng penicillin kapag umiihi ng dugo yung mga alaga nating aso. So a veterinarian should be contacted immediately if any of the symptoms occur, to be dispensed only by a licensed veterinarian. So ayun na nga guys, dapat talaga kapag meron ng mga symptoms yung mga alaga mong aso, wag mo talagang kakalimutan na dalhin ka agad at magpa-consult sa doctor for further laboratory test. Kapag na lumabas na yung mga laboratory test na tinatawag natin, that's the time na makakapag-recommend na yung doktor kung ano nga ba yung the best na gamot para sa mga alaga nating aso. So always remember guys na kapag bumili ka ng mga mamahaling aso or merong breed o kaya kahit ng aspin niya, it is your responsibility guys na kapag merong mangyari sa aso na yan, dapat financially ready ka talaga. So dito kami sa bahay, meron kaming
mga stock nitong mga gamot na to just in case na magkaroon ng mga kidney failures yung mga alaga natin. So, wag na natin hintayin na magkaroon pa ng kidney failure yung alaga natin. So, supplement na to guys. Hindi po siya direct na gamot. Kaya, kung ako sa inyo, prevention is better than cure. Bumili na rin kayo nito ng Ranacure. This is not a paid sponsor item guys. Hindi po kami binayaran para i-review po yung item na ito. So kusa lang po ito guys namin na ni-review sa inyo para malaman nyo rin kung ano nga ba yung mga possible na gamot sa kidney failure ng mga alaga natin. So ano nga ba ulit yung mga bawal? Yung rice, yung mga matataas sa oxalate na tinatawag natin, oxalate, dahil yan nakakapag-produce ng oxalate stone or ng kidney stone na tinatawag natin. Yung mga betchin, yung mga asin, bawal talaga yan. At saka kung mga spinach, bawal talaga yan guys. So, ako sa inyo, dog food lang talaga yung papakain natin sa mga alaga natin dahil meron talaga yung formulation na for dog only guys. At saka kapag meron ng symptoms na nararamdaman yung mga alaga natin, ano yung gagawin natin ay first, consult to licensed veterinarian dahil sila yung mag-a-analyze ng kalagayan ng alaga nating aso guys. Sila yung magrarun ng mga various tests at saka sila din ang magbibigay ng best cure sa mga alaga nating aso. But, if wala naman kayong problema sa aso nyo, prevention is better than cure. Mag-ready na kayo guys. Mura lang ito sa veterinarian, meron din sa Shopee at saka meron din sa Lazada. So, marirecommend ko talaga yung gamot na to dahil ito talaga yung nagpagaling sa alaga namin si Taffy, yung Shih Tzu namin. At saka, meron na rin ibang recommendation yung doktor na mga gamot. Pero sa tingin namin, ito talaga yung nakapagpagaling sila. All natural. Ito guys. Yan. Ranacure. So, thank you so much guys for watching on our YouTube channel. Don't forget to like, share, and subscribe. At saka huwag ikalimutan na i-tap ang notification bell para sa sunod na video namin ay updated ka pa rin. So, thank you so much for watching guys, and don't forget to like also our Facebook page. So, hanggang sa muli mga kapopamilya. Thank you so much for watching.